Ang tagal pala bago na-approve ng LMIA mo. Yes po. Sobrang tagal po siya. 1 year and 1 month bago po siya na-release. Was there a point na pinanghihinaan ka na ng loob? Ay, wala ate. Wala talaga. Kasi positive vibes lang talaga ako. Ang tagal, mahigit isang taon po naghintay si Gary bago lumabas ang kanyang LMIA, Labor Market Impact Assessment. Siya po ay aplikante para sa Food Service Supervisor dito sa Canada. Alam nyo, sabi sa online, 44 days lang daw ang processing ng LMIA. Pero mahigit isang taon. Kung nangyari ito sa inyo, hindi kaya kayo mawala ng pag-asa? Alamin pa natin guys ang ibang karanasan ni Gary. Sa LMIA pa lang po yan at ngayon pinaghahanda na niya ang pag-apply sa work permit. Hello everyone, si Ate Menchi po ito and welcome back sa ating channel, Menchi's Philcan Life. And salamat sa inyo na mga subscriber at mga supporters ng ating channel. Kung kayo po ay bago sa ating channel na ito, please subscribe to my channel. You can also be a channel member po ng Menchi's Philcan Life. Just click the join button. At gusto ko nang pasalamatan ang ating mga loyal na channel members. Thank you, channel members, kay Jen C, Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, kay Ariandal Malinaw, Marjo Jumento, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano and Nympha. Thank you po sa inyong patuloy na support sa ating channel. So guys, pakinggan pa natin ang iba pang kwento ni Gary kaugnay sa kanyang pag-a-apply sa Canada. Particularly po ay ang kanyang LMIA na lumabas after 1 year and 1 month. Ang LMIA po ay ina-apply ng employer sa Government of Canada, sa ESDC, at ito'y patunay na ang employer ay pinapayagang mag-hire ng isang foreign worker. Ayun, so maraming istorya si Gary kung gaano siya katagal naghintay. Kaya pakinggan po natin. Nag-apply po ako under sa food industry po. Actually, ano po siya, ate, long time dream ko po talaga siya during the time na sa Pilipinas pa ako when I was working in KFC before as manager. So, long time dream ko talaga siya. Wala talaga akong plan before na pumunta ng Saudi. Ano lang talaga Canada at saka it's either Canada or Thailand. Tapos yun nga, nadala ako dito sa Saudi and then yun na nga, yun nag-apply po ako sa food industry. Actually, ARM po yung in-applyan ko but wala po akong Canadian experience so minob nila ako ng FSS na position po. FSS Service supervisor. Service Supervisor. Service supervisor. Oh, Yes po. Okay. Ay, anong trabaho mo sa Saudi if you won't mind? Restaurant manager po. Sa food industry din? Yes po. Oh. Fast food din po. Okay. So, magko-cross country ka kung gano'n, ano? Sabi kasi nila, mas mabilis daw yung process ng cross country kaysa sa mula sa Pilipinas. Yes po. Yes po. Oh, mas okay. mabilis kasi madaming process pa sa Pilipinas. So, ano ang magiging employer mo dito? Kasi sila yung nag-submit ng LMIA mo, ano? Anong company yung Canadian company? Ano siya, FMI Atlantic. Parang under sa kanila. Sila yung parang malaking franchisee ng KFC, Burger King, Subway, Pizza Hut, if I'm not mistaken. Opo, yun. Oh. Now, about your LMIA. So, kwento mo nga sa amin, ang tagal pala bago na-approve ng LMIA mo. Yes po. Sobrang tagal po siya. 1 year and 1 month bago po siya na-release. So before po yun, bago pa lang ako, it's my second time na pumunta dito sa Saudi. So way back 2023, November ako napunta dito. And then, naka-receive po ako ng email galing po sa employer ko na, actually ano siya po, regional manager po yung mag-interview sa akin 2024 February po. So in-interview po ako ng regional manager at saka ng HR. So after po after a week na hired po ako way back 2024 March na po siya nag-send sa akin na na-hired na po ako. And then after po nun, in-endorse nila ako sa sa legal representative po nila para mag-process po ng LMIA ko, which is po yun, nag-submit po ako ng mga requirements sa kanya is March din po.
Pero hindi ko alam po kung kailan po nila sinubmit po yung LMIA ko. Tapos, nung na-receive ko na po yung LMIA ko last September po, yun po nalaman na July po pala na na-submit yung LMIA ko sa IRCC. If I'm not mistaken, tama po ba ate? July So, yun 2020, po. July 2024? 20, yes po. So, na-hard ako ng March, tapos in-apply ata nila is July po. So yun po, very worried kasi nga po is, di ba ang sabi po kasi, nanonood kasi ako ng mga vlogs mo ate. So yun nga, Thank ang you. sabi is, di ba ang sabi, always po ako, every time po, meron akong tinatanong, sinasagot niyo din naman po regarding naman sa MIA, which is ang sabi nga is 3 months. So worried ako kasi bago pa lang ako sa Saudi, what if ma-approve na po yung LMI ko, ano po yung gagawin? Then may reply po kayo sa akin during your live na sabi mo na hindi, tanungin ko na yung employer ko kasi nga mag-iisang taon na po. Syempre worried na po ako. And then baka hindi sinubmit and wala din akong offer letter na wala din silang binigay na offer letter sa akin. Kasi kaya parang medyo ano talaga ako, wala akong clues talaga po. And then meron ding isang viewer niyo po na nag-message na hindi ang LMIA 3 months lang. Sa akin mag-iisang taon na po. Sabi ko sa sarili ko mag-iisang taon na. Pero still positive pa din ako. Although medyo worried pero positive pa din ako. Sabi ko dadating at dadating talaga tong yung LMIA ko. Yun po. Sobrang blessed lang din po kasi kahit syempre, 1 year and 1 month bago dumating po yung LMIA ko. So, during that time po, tinatanong ko na yung employer ko, ma'am, can I ask po ba, offer letter? Kasi wala pa po ako. Ang sabi naman ng employer ko is, saka na pag dumating yung LMIA mo kasi, para ma-updated daw po yung date. Tapos, meron din akong friend na bago lang din dyan sa Canada. Sabi niya, Chris, dapat tanungin mo yung ganito. Madaming mga pinapatanong. Tapos sabi ko, saan kaya ako ma-assign? Hindi ko din alam po ate kung saan ako ma-assign. So tinanong ko na naman po yung employer ko, parang nakukulitan na siguro sa akin yun. Sabi ko, ma'am, if you don't mind, saan po ba ako ma-assign? Even yung regional manager. So binigay po nila sa akin yung store assignment ko. So medyo nakalma po ako that time kasi nga medyo may assurance na ako na i-hire pa pala nila ako. Saan? Saan ang assignment mo? Saan ang assignment mo, Gary? Actually, yung una po na sinabi is sa Timins. Yun yung always ko minimessage sa inyo sa Timins po. Okay. Opo. Pero yung sa LMIA ko po, ang nakalagay po doon is North Bay Drive. North? North Bay Drive. North Bay. Ontario. Opo. Doon din po. Oh, okay. Ontario. Kaprobinsya kita. Wow. Yun po, sa Ontario po siya. So before po ng mga 1 month before ma-approve yung LMI ko, minessage po talaga ako ng employer ko. Sabi niya po na if I'm still interested pa rin po ba sa position kasi medyo matagal na po yung LMIA. Sabi niya kung hindi ka makapag-reply ng ganitong araw, sabi niya, I understand na nakapaghanap ka na ng ibang employer. So biglang na naman ako, baka mayroon yung LMIA ko. Sabi ko, nag-reply talaga ako, sabi ko, ma'am, I'm still interested for the position and I'm patiently waiting on it. Sabi ko po. And then, tapos sabi ko sa kanya, yun yung sabi ko, tapos hindi ako kampante, baka kasi manakabunan yung mga yung email ko. Nagpa-load talaga ako dito, tapos tumawag talaga ako sa office. Syempre hindi masagot kasi may meeting. So nag-leave talaga ako ng message. So that's the time, kinabukasan, nag-reply siya sa akin na ini-make sure niya lang daw na okay pa daw ba ako to join sa company. Sabi ko, oo naman, inaantay ko po yun, ilang taon ko po yun inantay. Isang taon din po yun. Okay, so Gary, curious lang ako. Saan mo nakita itong employer na ito at paano ka nag-apply doon? Okay po. Actually po, ano po siya, it's either Job Bank or Indeed po. Kasi, ano ko po kasi before pa po, pastime ko po yan, nag-a-apply lang po talaga ako. Pastime ko po yan, pag mayroon akong time, nagsisend po ako sa Indeed, sa Job Bank. Yan po, para hindi ako ma-board. Okay, congratulations. So anong kasunod na? Magsasubmit na kayo ng work permit application, di ba? Are you getting ready? Opo. Yes po, kakatapos ko lang po yung
kahapon ata yung lahat ng hinihingi. So, nag-aantay pa po ako if may pa po bang ipapabago or ipapasubmit na other na documents po. Mm-mm. So ang kagandahan niyan, Gary, bigay ka lang ng bigay sa kanila ng iyong document. Sila na ang bahalang mag-submit, di ba? Legal representative po nila. Oo, meron silang okay. Although may bayad naman po, pero mas lesser po yung payment compared po sa mga consultancy po. Oh, Kung may bayad as in din. super lesser talaga 'to. As in Mm-mm. afford talaga. Mhm. Less than 100 sa peso. Less than 100 talaga. Less than 100,000. Yes po. Oh, okay. Super Okay. baba po compared po talaga sa other. Super Sa baba iba. po talaga. Ang tagal, mahigit 1 taon. Was there a point na pinanghihinaan ka na ng loob? Ay, wala ate. Wala talaga. Kasi positive vibes lang talaga ako. Although andun lang yung worried mo na baka, pero wala talaga po. Hindi po talaga siya, wala po talagang na ano na hinaan ako ng loob na hindi na ito matutuloy. Wala talaga. Kasi ang pinupush ko talaga na ay, makukuha ko talaga to. Kasi 8 years ko po itong pinag-pray. So binigay na po to prayer, answered prayer na po to ng Lord sa akin. Kaya ano talaga po ako. Eager po talaga ako na and positive lang po talaga. Oo, punong-puno ka ng ng positivity. So Gary, nakikita ko sa iyo yung pagsisikap talaga at saka yung Wow. determinasyon. Ano mga tips na iiwan mo sa ating mga viewers? Kasi yun nga, mahirap nang mag-apply sa Canada, pero mayroon pa rin nabibigyan ng tsansa. Pwede pa bang magbigay ka ng tips sa ating mga kababayan na mga Canada dreamers din? Do first, go lang ng go, kung ano yung goal nyo, straightforward, and then be patient lang sa pag-a-apply. Wag yung tipong kung mag-a-apply ka, yun nga, apply lang ng apply, wag expect agad ng in return or meron kayong makukuha agad na result. So apply lang ng apply. Patient lang din. Tapos samahan din ng ng prayers, and yung prayers dapat is be specific po sa prayers nyo para hindi naman malito yung Lord kung ano yung ibibigay na. Dapat talaga specific yung prayers nyo. Tapos, yun po te. And then, yun lang, yung sinabi ko kanina na gawing pastime para hindi naman yung parang yung effort nyo is parang mahirapan kayo at saka napapapagod kayo. Pastime lang, kung meron kayong free time, go for it. Apply ng apply. Yun lang. Scroll, apply, and then search for kung ano talaga yung sa tingin nyo na mas fit sa work ninyo. Go lang, Mm. push nyo lang talaga. And then, Mm. yun nga, huwag lang mag-expect agad na pag mag-apply kayo, meron agad mag-reply agad sa inyo na employer. Yun. And then, be positive talaga. Good luck sa iyo, Gary, at hangad ko na ma-approve ka agad ang iyong work permit na ngayon ay i-apply na. Kung kayo ay meron ting kwento guys tungkol sa inyong mga journey to Canada, pwede po kayong mag-comment down below para may schedule natin ang interview na katulad ng ginawa natin kay Gary at sa iba pa nating naging mga guest. Kung nagustuhan nyo guys ang ating episode ngayon, please subscribe to my channel at salamat sa inyo ng mga dati ng subscribers ni Ate Menchi. You can also join and be a member of this channel. Just click the join button. Thank you, channel members, kay Jen C, Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, kay Ariandal Malina, Marjo Jumento, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano and Nympha. Thank you po sa inyong patuloy na support sa ating channel. And that's it for now, guys. Hanggang susunod nating video sa Ate Menchi from Toronto. Salamat po sa inyong panonood.